So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So dito ulit tayo, linyada ng mamay upang sumagot, magbigay ng kaalaman, konting tips tungkol sa ating paboritong libangan. Walang iba kundi ang pagmamanok. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay matagal nang nanonood, sumusubaybay, umaabang sa ating mga videos na ini-upload sa araw-araw. So isa lang hinihiling ko mga kamanok. So wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito kung gusto mong masagot ko yung katanungan mo. Kung may gusto ka mang linawin, so ilagay mo lang yan dyan sa comment section. Kung bahala dyan mga kamanok, once na nailagay nyo dyan, makikita at mababasa ko naman po lahat ng yan. So kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So ang unang katanungan po na ating sasagutin ay galing kay Edenuel Di Maisip. Ayan. So, Idol, shout out naman. So, Idol, napanood ko dati sa isang programa sa TV. Okay? Yung fermented Jackie Oats ay pinapatubo. Di siya binababad sa tubig. Binabasa lang, parang nakalagay lang sa sako, saka pinapakain sa ating mga manok. Okay? So, pwede po yan. Parang kung sa balatong or sa munggo, ating pinapasprout o pinapasibol, then saka natin ibibigay sa ating mga alaga. Pero para sa akin mga kamanok, yung ganung proseso, para lang to sa mga may oras. May oras na magbilang ng araw para pasibulin yung Jackie Oats. Pero para sa akin, yung fermentation ng Jackie Oats, mas maganda, hindi hassle. Once na siya ay nilagyan mo ng tubig, na ibabad mo sa mineral water ng isang linggo, so dire-diretso na po yung pag-consume o pagbibigay mo sa alaga mo. Hindi mo na kailangan pang bisitahin or something na isa-isahin yan, tanggalin yung kung ano mang tatanggalin o bantayan para lang sumuloy. Okay, so iba-iba tayo ng sistema, which is salamat kasi nabigyan mo ako ng konting suggestion. Okay? So, para sa akin, mas pinili ko yung fermentation kasi nga po, hindi hassle na gawin. Okay? So, pero napapansin ko at may nakapagsabi rin sa akin na okay din po yun. Yung pinapasprout natin, pinapasibol natin ng konti yung mga grains na ganyan. Actually, hindi lang Jackie Oats yung pwedeng ganyanin eh. Kahit yung mga peas o yung mga bilog-bilog sa patoka, sumisibol po yun pag po ating nailagay sa parang net, then basa-basain lang natin, sumisibol po yon. Pero yung fermented Jackie Oats, hindi po siya sumisibol. So, ang nangyayari po dyan, nag-ferment po siya at naglalabas ng mas maraming vitamina para sa ating mga alaga. So, thank you sa input mo and sana wag kang manawang mag-input. Okay? So, nagkaroon tayo ng topic, nagkaroon tayo ng idea tungkol sa sprouting ng Jackie Oats. Okay? So, next question. Ito galing kay Yuri Arroyo, Arroyo. Ayan. Hello po idol. Sa umaga po ako nagbibigay ng one day one meal. Sabi ko nga sa inyo mga kamanok, wala pong oras ang hindi po pwede. Okay? Kayo po ang bahala kung ano pong oras kayo available. Pwede po yung gabi, pwede po yung tanghali, pwede po yung hapon, at pwede rin po yung umaga. So make sure nyo lang mga kamanok na mag-i-stick po kayo doon sa mismong oras na inyong i-schedule sa manok. Halimbawa, naisipanan mo na 7 a.m. ka magbigay ng one day, one eat. Okay, halimbawa lang. Kailangan araw-araw, 7 a.m., yun yung oras na magbibigay ka sa kanila. Huwag yung pasalasala. Okay? Baka isipin mo, sabihin mo, ako naman dati, naka 2 times per day ako magbigay. So nakalimutan ko magbigay ng 7 a.m. So sa ano ko nilang bibigay? Sa hapon. Siguro naman, hindi pa naman maninibago yung manok. Mali po yun. So, kailangan stick po kayo sa mismong oras, sa mismong time na kung saan nagbibigay kayo ng one day, one eat. Hindi po pwedeng pasalasala. Pwede po yan mag-advance o ma-delay ng 1 oras lang. Hanggang 1 oras lang. Huwag natin susobrahan na 3 oras, 4 na oras. Baka po mamayat ang inyong mga alaga. Kasi yung pong body clock ng manok, pagdating sa kanilang feeding window is mababago. Okay, gaya na sabi ko, ulitin ko, kahit anong oras po pwede, walang problema. Make sure na naka-stick lang po kayo sa mismong oras na inyong bibigyan ng pakain yung mga manok ninyo. Okay? So, next question. Ito galing kay Ronald Opahe. Ayan, so, idol, tanong ko lang po sana kung ano po ang ginagamot mo sa bulutong, kung okay lang naman. Ayan, so, syempre, okay lang. Syempre, kayo yung
priority ko. Kaya nga tayo naggagawa ng channel para sa inyo po. So pagdating sa fowl pox o yung bulutong na tinatawag, kahit saan po pwede pong magkaroon ng inyong manok ng ganito, lalo-lalo na kung mataas po yung bacteria content doon sa lugar ninyo. Okay, especially doon sa mga brooder na palagi pong ginagamit, lagi pong nilalagyan ng mga sisiw, hindi po na-disinfect, hindi po na ipapahinga. So prone po sila na makakuha ng mas maraming sakit, especially yung mga bulutong na ganyan. So advice ko muna, panatilihin malinis po ang inyong brooder, panatilihin pong malinis ang lugar ng inyong backyard. Okay? Then next, recommend ko po sa inyo na dapat mag-vaccination po kayo. Okay? So, yung iba, dadaing, sabihin nila, kamanok, hindi ko naman kaya yun eh. Masyadong mahal ang vaccination. Parang 500 plus na yata yung fallpox na ganyan. Tapos para 50 lang ang sisiyo ko. Kaya naman 10 lang yung sisiyo ko. Hinayaan ko na. Pero mga kamanok, kung mahal niyo po ang inyong mga alaga, huwag niyo pong ipagsapalaran. Okay, sa bahala na yung inyong mga alagang sisiw. Pero kung sabihin na natin, nandyan na, nagkakaroon na ng bulutong, masakit na sa ulo yan, stressful na yan, pati ikaw, nai-stress na rin. So, anong po pwedeng gawin? So, araw-araw naman sigurado ako, pinapakain mo yan. So, makikita mo, minomonitor mo yan kung ano yung possible na mortality ang nagaganap sa mga sisiw mo. Kung mapapansin mo, mag-i-start po yan na magkakaroon na po sila ng parang mga butlig-butlig na ganyan. Pagka maliit pa po, so, kailangan ma-detect niyo po kaagad yun. Mapapansin niyo rin naman minsan, parang tatamlay siya sa kain. Okay, mapapansin mo na parang hindi siya maganang kumain, yung pala medyo nilalagnat na. Mainit na yung mukha, yung paa, yung pala magkakaroon ng bulutong. So, anong dapat gawin? Mga kamanok, mura lang po ito. So, maglagay po kayo ng isang takip ng Zonrox sa 1 litro ng tubig. Haluin niyo po, kalugin niyo po, ilagay niyo po sa sprayer. Then inyo pong ihilamos doon sa body part na mayroong affected ng fowlpox. So gawin niyo po ito everyday para po sa ganun, ma-disinfect po yung fowlpox kasi po madumi po yan eh. Dala po yan ng lamok. Yan po ay kagat ng lamok na natatransfer o carrier po ang lamok para mapapunta sa katawan ng manok ninyo yan. Okay, lalo na sa gabi, kung malamok po sa lugar ng inyong brooder, so, kailangan po kayo ay magkaroon ng something na magsilab po kayo sa bandang hapon para po kahit paano mabawasan yung mga sisiw ninyo. Pero kung kayo po is naka-vaccinated ng fowlpox, wala po kang dapat ipag-alala. Pero minsan kasi, tumatama pa rin kahit may vaccination na eh. Kapag talagang viral po yung infection dun sa lugar. Pero sabi ko nga, iba na po yung may vaccine. Makakaiwas po sila sa possible na dapo ng bulutong sa inyong mga halagang sisiw. So ulitin ko, Zonrox po maghalo ng 1 takip sa 1 litro ng tubig, then i-spray niyo po everyday sa inyong mga halagang mayroong bulutong. So yan po ay antibacterial na maaari po makatulong upang hindi po mag-spread out at matuyo ng mas mabilis ang bulutong sa inyong mga halagang sisiw. Alright? So next question tayo. So galing kay, ano ba to? Hanap muna tayo, ano? Ito galing kay Ner Conseja. Ayan, Sir Idol, paano po ang pagpapakain dyan ng Jackie Oats? Pwede po ba itong ihalo sa Supremo Ready Mix? Idol, salamat. Yes po mga kamanok. Sa kahit na ano pong ready mix, okay, na patoka sa inyong mga alaga na may present ng pellet, concentrate, corn, mais, at kung ano-ano pa. Basta ready mix na anytime pwede nyo ibigay, pwede nyo po yung haluan ng fermented Jackie Oats. And make sure mga kamanok tingnan nyo po yung crude protein content. Kailangan between 17 to 18. Okay? Crude protein ang taglay ng ready mix na yan. Hindi po pwedeng mas mababa. Kasi kung mas mababa, kailangan nyo itaas ang level ng fermented Jackie Oats. Which is pag naman tinaas po ninyo, so sobra naman po ang dry out ng manok. Sobra po ang daan kasi high in fiber po itong fermented Jackie Oats. Kaya unang-unang tingnan po ninyo is the crude protein na taglay nitong ready mix feeding ng inyong mga alaga. Okay, pero ang sagot ko mismo sa katanungan mo, pwede po yan na ihalo sa ready mix na patoka na inyong ibibigay. Okay, so next question. Galing kay Tong Apolinario. Ayan, so Idol, tanong lang po, pwede po bang purgahin ang isang hen na umiitlog na sa patoka? Sana bigyan ng kasagutan ng aking munting katanungan. God bless po. Okay? So, yung mga hens, yung mga inahin natin na nangingitlog na sa patoka, so sign po yan ng healthiness ng inahin. Ibig sabihin, maganda po ang kanyang sistema, nakaka-adapt po siya at nakaka-absorb ng nutrients and vitamins sa ibinibigay niyong pagkain. Especially kung ang ibinibigay niyo po is
yung mga breeder pellet na po. So, ibig sabihin, mas mabilis po ang fertility, mangingitlog po yan kahit wala silang tandang nakasama. So, pwede po yung purgahin. Ibig sabihin, pwede nyo pong purgahin, papriming nyo po kung willing na po kayong ilagay sila sa breeding pen o i-breed, pwede po yan. Lagi po tayong mag-i-start sa priming. Lagi po tayong mag-i-start sa delousing, sa pagbibigay ng injectable supplements para po maganda po ang blood circulation ng inahin and makuha nyo po yung magandang quality ng eggs na hinahanap ninyo pagdating sa breeding. Okay? So, Tong Apolinario, sana makatulong po ito and good luck po sa inyong breeding. Ayan mga kamanok. So, hopefully, nagustuhan nyo po yung mga kasagutan natin sa inyong mga katanungan and huwag po kayong mawawalan ng pag-asa kung hindi ko pa po masagot ang inyong mga katanungan for this time kasi masyadong marami and masyadong mahaba yung kasagutan natin minsan kaya ilang katanungan lang, 4, 5 ang ating nasasagot. Pero sasagutin ko po yan day by day, gagawa po tayo ng vlog para sagutin po yung bawat mga katanungan. Okay, so mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Okay, so kung may katanungan kayo, lagay nyo lang sa comment section akong bahalang sumagot niyan. Paggawa ko ng video. So see you for our next vlog. Paalam.